legit loan app. First time 4K approved. Every 15 days for 2 months and po siyang matatanggap. I recommend this app. Approve 4K and receive the same amount. Payables, 4 terms, fair interest, highly recommended. Thank you so much, guys. Legit na naman. To be a responsible borrower, makatarungang interest kasi nga madali at mabilis approval, makatarungan din ang repayment term at higit sa lahat, walang bawas. Buo mo matatanggap loan mo. Ang galing na approve ako at buo kong natanggap at hindi siya 7 days. Sana hindi magbago ang apps na to. Sana hindi siya katulad ng ibang OLA na 6 days. 7 days at malaki ang hidden fees. Good job sa may-ari ng OLA na to. Kinakapa din nila ang mga borrowers nila. So guys, ilan lang po yan sa mga review na nabasa ko about sa loan app na pag-uusapan natin for today's video. And balita ako nga guys, ito nga pong loan app na to is legit na legit. And take note guys ha, mapa Android ka man, mapa iOS ka man, naku, pwede ka rito. So pwede po natin siyang ma-download sa App Store and pwede din po natin siyang ma-download sa Google Play Store. So based naman guys, dito sa kanyang ads, trusted licensed lender, instant cash solutions. Zero collateral required. You only need to submit valid ID and mobile number to apply. 3 minutes, express approval. Lightning fast funding, approved withdrawals are funded within a minute or less. And flexible repayment plan. So ayan guys, so talaga namang parang ang ganda ng kanyang pinapakita sa kanyang ads, di ba? So ngayon guys, susubukan po natin itong loan app na to. So huwag nyo muna siyang i-download kahit nasabihin natin siya legit. And ipapakita ko po sa inyo ang pag-apply dito sa loan app na to. Pero bago yan guys, baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ako mag-subscribe ka na. Dahil meron po tayong mga pa-Gcash giveaway. And every video guys, namimili po ako ng 1 lucky winner at mananalo ng 100 pesos. And hindi lang yon. Dahil month of May na guys, ako nalalapit na po ang last Sunday of the month. Meron na naman po tayong 3 mananalo ng tigpo 500 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Huwag na kayong magpahuli, mag-subscribe, i-like ang video, at mag-iwan ng comment dyan sa comment section. So for today's video nga guys, bagong loan app na naman po ang ating pag-uusapan and kare-release na lang guys itong May 7, 2025. And ngayon susubukan natin and sabi ko nga kanina, pwede po natin ito ma-download sa Google Play Store and sa App Store. And today nga guys, ang loan app pong pag-uusapan po natin ay walang iba kundi si PH Philippines. So under po ito ni PH Lending Corporation. And upon checking guys sa SBC website, so nandoon naman po yung pangalan ni PH Lending Corporation. So kaya naman legit po itong loan app na to. And bago ko makalimutan guys, disclaimer po ha, hindi po tayo agent or promoter ng any online lending application na ating nire-review dito sa ating YouTube channel. So tayo po is nag-share lang na ating personal experience para po matulungan kayo at mabigyan din po kayo ng konting information about sa iba't ibang loan app na naglalabasan dyan sa Google Play Store o Mapa App Store man. Nako, wag na nating patagalin, i-open na po natin si PH. And upon opening this online lending application guys, so ayan talagang kanilang ine-emphasize a trusted and licensed financial institution in the Philippines daw po sila. So ayan, check natin guys. Narito po yung kanyang privacy agreement. So kailangan lang po natin itong i-agree and continue para po tayo makapagpatuloy and i-allow lang po natin. And mapupunta na po tayo sa kanyang dashboard. So dito guys, meron siyang maximum loan amount na 30,000 pesos. So hindi okay guys yung kanyang ino-offer na loan amount, 'di ba? So tamang-tama lang guys. And yung kanyang loan term dito is 3 to 6 months daw po ang nakalagay. So click na po natin dito yung apply. So kailangan lang po natin dito mag-sign up. Ilalagay lang po natin dito yung ating active phone number and i-click lang po natin yung next. And then after that guys, kailangan po natin dito mag-set ng login password. So at least 6 characters. And then kailangan lang po natin i-verify yung ating phone number. So may matatanggap po tayong OTP. So ilalagay lang natin and then click confirm. Personal information po muna ang kailangan natin dito fill upan. So nandyan yung marital status, highest educational level, residential address, detailed address, length of residency, and
email address. Next is employment information. So, job category, total years of employment, income, and pay frequency. And after po noon is yung contact information na. And good thing guys ha, kasi dadalawa lang po yung kanyang hinihingi dito na contact references. And i-make sure nyo guys na kakilala nyo talaga yung ilalagay nyo dito o kapamilya nyo lang talaga. After that guys is ID type na po. So, kailangan natin picturean dito guys yung front and back ng ating mapipiling ID. And meron siya dito guys na 4 na recommended ID type, which is national ID, UMID, driver's license, and PhilHealth. So, kung wala ka naman po ng mga recommended IDs, pwede po dito si TIN, passport, SSS, PRC, and postal. So, ako guys, ang ginamit ko po dito is hindi recommended ID. So, passport po yung ginamit ko dito. And for the last step guys, is the payment information naman po. So, pwede po dito yung bank and e-wallet. Sa e-wallet guys, 3 lang naman yung available, which is GCash, Maya, and GrabPay. So, kalimitan naman, di ba guys, GCash lang po yung ating ginagamit. And then, click lang po natin dito yung save. And meron pa nga po pala siyang facial recognition. So, madali lang naman to guys. So, pipicture lang naman natin yung ating face. And yan, magbiblink lang tayo, magnanad. Ganun lang guys. And then after nun guys, ayan, in process na. The system is currently undergoing further review and will take approximately 5 minutes. Thank you for your patience. So guys, mabilis lang talaga sila mag-process kung approve ka ba talaga dito or rejected. And sorry to say guys, dahil rejected po ako dito kay Pido PH Philippines. So sabi niya dito, not approved. Sorry, your application was not approved due to a low credit score. Oh, no! So, mababa daw guys yung aking credit score. Please retry after June 6, 2025. So, ayan, magta-try daw po uli ako o pwede po uli ako mag-try on June 6, 2025. Hindi nga daw guys ako na-approve dahil sa low credit score po. So, ayan guys, yan po yung pag-a-apply dito kay Pido PH. So, sa mga nakatry naman po dyan at na-approve, pakashare naman guys yung inyong experience dyan sa comment section. Para naman po yung mga magta-try is malaman talaga nila kung legit ba talaga itong loan app na to o hindi. Pero based naman guys dun sa mga review na aking binasa kanina, diba? So, nag-a-approve naman siya. And yung isa nga is 4K yung na-approve. And walang bawas daw po yung kanyang na loan. So, nabuo niyang natanggap yung kanyang na loan. Pero hindi natin guys ngayon masasabi kasi nga po, rejected po ako. So, that's all for today's video guys. So, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ako mag-subscribe ka na, i-like mo na itong video at mag-iwan na ng comment dyan sa comment section. So, babay na po muna. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!